Sa kwarto ni Jody, nakaupo siya sa gilid ng kama habang yakap-yakap ang tuhod niya. Hindi siya bumaba kanina para makisalo. Nakapatay ang ilaw at tanging liwanag ng buwan na pumapasok sa bintana ang nagbibigay ng konting liwanag sa silid. Tahimik siyang umiiyak. Hindi niya mapigilan ang panginginig ng katawan niya habang paulit-ulit niyang iniisip ang nangyari kanina. Kanina lamang, habang abala ang lahat sa kusina at sala, napunta siya sa storage room para kumuha ng lumang notebook na ginagamit niya sa school. Hindi niya akalaing may ibang tao pala roon. Pagbukas niya ng pinto, nagulat siya na makita ang kanyang stepdad na si Ramon. Jody. Sabi nito habang nakatingin sa kanya. Umiti ito, ngunit may kakaibang tingin sa mga mata. Bakit po? Anong ginagawa mo dito? Kukuha lang po sana ng notebook. Tumango si Ramon habang lumapit ng konti. Lumalaki ka na talaga. Sabi nito habang pinagmamasdan siya mula ulo hanggang paa. Nakaramdam agad ng kaba si Jody. Hindi niya maipaliwanag kung bakit. Pero may kung anong mali sa paraan ng pagtitig nito sa kanya. Opo, alis na po ako. Susubukan sana niyang lumabas ng storage room, ngunit biglang humarang si Ramon sa pintuan. Napaatras si Jody. Ba't ka nagmamadali? May gagawin pa po ako. Sandali lang naman. Lalong lumakas ang kaba sa dibdib ni Jody. Baka hinahanap na po ako ni Kuya Cesar. Bahagyang umisi si Ramon. Huwag kang mag-alala. Abala sila sa kusina. Unti-unti itong lumapit sa kanya. Napaatras si Jody hanggang sa tumama ang likod niya sa pader. Tito Ramon. Ngunit hindi siya pinakinggan nito at bigla nitong hinawakan ang braso niya. Ang ganda mo na pala. Pakawalan niyo ho ako. Ngunit mas lalo pang humigpit ang hawak ni Ramon. Relax ka lang. Nagsimulang mangilid ang luha ni Jody habang pilit niyang inaalis ang kamay ng lalaki. Please po, ayoko po. Hindi niya inaasahan ang sumunod na sandali. Ang paglapit nito, ang mga kamay na hindi niya gusto, ang takot na unti-unti niyang nararamdaman. Pakiramdam niya na walan siya ng lakas. Hindi siya makasigaw, hindi siya makagalaw. Tanging luha lamang ang tumutulo mula sa kanyang mga mata habang pinipilit niyang makawala. Ilang sandali pa bigla siyang binitawan ni Ramon. Ayan. Sabi nito habang inaayos ang sarili. Nanatiling nakasandal sa pader si Jody habang nanginginig. Tinitigan siya ng lalaki ng malamig. Makinig ka sa akin. Kapag sinabi mo to kahit kanino, sisiguraduhin ko pagsisisihan mo. Lumapit pa ito at mahigpit na hinawakan ang baba niya. Please po. Hindi ka paniniwalaan ng pamilya mo. Sa tingin mo ba, mas maniniwala sila sa'yo kaysa sa akin? Hindi makapagsalita si Jody. Isang salita lang mula sa'yo. Sisirain ko ang buhay mo. Sasabihin ko, ikaw ang lumapit sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Jody sa narinig. At alam mo naman, kung gaano kahalaga sa pamilya mo ang reputasyon nila. Kung ayaw mo masira ang pamilya nyo, manahimik ka. Pagkatapos sabihin yon, lumabas na si Ramon ng storage room na parang walang nangyari. Iniwan si Jody roon na mag-isa, umiiyak at nanginginig sa takot. At ngayon, habang nakaupo siya sa kama, pakiramdam niya bumabalik ang lahat ng alaala. Mahigpit niyang hinawakan ang kumot habang pilit pinipigilan ang paghikbi. Napabulong na lang siya at tinawag ang pangalan ng kanyang kuya. Samantala, sa kabilang bahagi ng bahay, sa kwarto ni Cesar, masaya pa siyang nakahiga habang nagtitext sila ni Violet. Ngumingiti siya habang binabasa ang mensahe nito. Hindi niya alam na ilang pader lang ang pagitan nila ng kapatid niyang dumaranas ng matinding takot. Hindi niya alam na may nangyayaring mali sa loob ng bahay nila. Samantala sa kwarto ni Jody, patuloy ang tahimik niyang pag-iyak. Niyakap niya ang sarili habang paulit-ulit na pumapasok sa isip niya ang banta ng kanyang stepfather. Pinikit niya ang mga mata ng mahigpit. Takot na takot siya. Hindi niya alam kung kanino siya lalapit. Hindi niya alam kung may maniniwala ba sa kanya. At higit sa lahat, natatakot siyang masira ang pamilya nila. Kaya sa gabing yon, pinili niyang manahimik na naman.
Kinabukasan, mula sa kusina, maririnig ang kalansing ng mga plato at kutsara habang naghahanda ng almusal si Teresa. At karaniwan, isa si Jody sa mga unang bumababa tuwing umaga dahil madalas siyang tumutulong sa kanyang ina sa kusina. Ngunit sa araw na yon, hindi siya agad lumabas ng kwarto. Sa loob ng kanyang silid, nakaupo si Jody sa gilid ng kama habang nakatitig lamang sa sahig. Halos hindi siya nakatulog buong gabi. Namumugto ang kanyang mga mata dahil sa pag-iyak at halata sa mukha niya ang pagod at takot. Niyakap niya ang sarili habang pilit kinakalma ang mabilis sa tibok ng kanyang puso. Bumalik na naman sa isip niya ang nangyari kagabi. Napapikit siya ng mariin. Hindi, kalimutan mo na lang. Mahina niyang bulong sa sarili. Ngunit kahit pilitin niyang kalimutan, pakiramdam niya nakadikit pa rin sa kanya ang lahat na nangyari. Makalipas ng ilang minuto, narinig niya ang boses ng kanyang ina mula sa baba. Jody, anak, bumaba ka na at mag-almusal. Napapikit siya sandali bago sumagot. Opo. Dahan-dahan siyang tumayo, naglakad papunta sa pintuan. Nanginginig pa rin ang kamay niya habang binubuksan ito. Pagbaba niya sa hagdan, nakita niya ang kanyang pamilya na nakaupo sa hapagkainan. Si Cesar, nakatingin lamang sa cellphone habang umunguya ng tinapay. Si Carla nagkukwento tungkol sa school project niya at si Teresa naman naglalagay ng pagkain sa mga pinggan. Si Ramon, nakaupo sa kabilang dulo ng mesa at tahimik na umiinom ng kape. Pagpasok ni Jody sa dining area, napatingin agad si Ramon sa kanya. Nang magtama ang kanilang mga mata, parang nanlambot ang tuhod ni Jody. Mabilis siyang nag-iwas ng tingin. Jody, halika na dito at lalamig ang pagkain mo. Opo. Tahimik siyang umupo sa bakanting upuan. Ano nangyari sa'yo? Tanong ni Carla habang nakatingin sa mukha niya. Mukha kang zombie? Carla, huwag kang bastos. Napayuko si Jody habang pilit kumukuha ng pagkain sa plato niya. Di ka ba natulog? Tanong ni Cesar habang nakatingin sa kanya. Natulog naman. Ngunit halata sa boses niya ang panginginig at napansin niyo ni Teresa. Jody, okay ka lang ba? Tumango si Jody kahit hindi naman talaga. Opo. Ngunit habang kumakain sila, halata na hindi mapakali si Jody. Halos di niya nagagalaw ang pagkain niya. Paminsan-minsan napapatingin siya kay Ramon at agad ding nag-iwas ng tingin. At napansin niyo ng kanyang ina. Bakit di ka kumakain? Busog ho ako. Busog? Kakaupo mo pa lang. May sakit ka ba? Wala po. Jody, anong problema? Hindi sumagot si Jody. Sa halip, biglang nangilid ang luha niya. Napansin niyo ni Carla. Ate, umiiyak ka? Biglang napatingin sa kanya ang lahat. Mabilis na pinunasan ni Jody ang luha niya. Hindi, wala. Ngunit hindi niya napigilan ang pag-iyak. Unti-unting bumagsak ang mga luha niya habang nakayuko. Ano ba yan? Ba't ka umiiyak? Hindi makasagot si Jody. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang sabihin ang lahat. Gusto niyang isigaw kung gaano siya natatakot. Ngunit na sumagi sa isip niya ang banta ng kanyang stepfather. Parang may pumigil sa kanya. Mas lalo siyang napaiyak. Jody, magsalita ka nga. Sabi ni Teresa na bahagyang naiinis na. Huminga ng malalim si Jody. Ngunit hindi pa rin niya magawang magsabi. Wala po. Wala? Umiiyak at sasabihin mo wala. Tahimik lang si Jody, kaya napailing si Teresa. Anak, kung may problema ka, sabihin mo. Ngunit nanatiling tahimik siya at patuloy sa pag-iyak. Napansin ni Ramon ang sitwasyon. Ngunit nanatili itong kalmado habang umiinom ng kape. May bahagyang ngiti sa labi. Napansin niyo ni Jody. Lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso. Jody, ano ba talagang problema mo? Hay nako, ang aga-aga nag-iinarte ka na naman. Napatingin si Cesar. Maba kamay. Wala yan, alam ko na yan. Ganyan talaga yan minsan. Napahagat ng labi si Jody. Hindi po ako nag-iinarte. Ano to? Umiiyak ka na walang dahilan? May dahilan po. Ano? Napatingin sandali si Jody kay Ramon. Napansin niyo ni Teresa. Ano tinitignan mo? Wala po. Jody, kung may problema ka sa school, sabihin mo. Wala po.
Kung may nakaaway ka, sabihin mo. Wala din po. Kung wala pala, edi tumigil ka na sa kakaiyak. Tahimik lang si Jody habang pinipigilan ng hikbi. Laki-laki mo na pero ang arte mo pa rin. Parang may tumusok sa puso ni Jody sa narinig. Hindi niya inaasahang mapapagalitan siya sa halip na makinig ang kanyang ina. Magayos ka na para sa school. Sabi ni Teresa bago bumalik sa kusina. Tahimik na nagpatuloy ang pagkain sa mesa. Si Cesar na patingin kay Jody na halatang nag-aalala. Jody. Ngunit hindi niya sinagot ang kapatid. Sa halip, mabilis itong tumayo. Papasok na po ako. Hindi ka pa tapos kumain. Busog na po ako. At bago pa may makapagpigil sa kanya, mabilis siyang umalis sa mesa. Umakyat siya sa kwarto habang patuloy ang pag-iyak. Pagkapasok niya sa silid, sinara niya agad ang pinto. Mahigpit niyang niyakap ang sarili habang napapaupo sa sahig. Bakit? Akala niya kahit papaano, mapapansin ng kanyang ina ang pinagdadaanan niya. Ngunit sa halip na pagalitan pa siya, pakiramdam niya lalo siyang nag-iisa. Sa baba ng bahay, nanatiling tahimik si Ramon. Habang nakatingin sa tasa ng kape, unti-unti siyang umingiti. Samantalang si Cesar, kahit hindi niya maintindihan kung bakit, nakakaramdam siya ng kakaibang kaba sa dibdib niya habang iniisip ang pag-iyak ng kapatid niya. Ngunit wala pa rin siyang idea kung gaano kalalim ang takot na dinadala ni Jody. Hapon na ng araw na yon nang makauwi si Cesar mula sa trabaho. Pagod man ang katawan niya, magaan naman ang pakiramdam niya habang naglalakad papasok ng bahay. Tahimik ang paligid at tila walang gaanong tao sa sala. Ma? Tawag niya habang hinuhubad ang sapatos sa may pintuan. Walang sumagot. Carla! Tahimik pa rin ang bahay. Napakamot siya sa ulo. Karaniwan ay maingay ang bahay nila, lalo na kapag nandyan ang bunso nilang kapatid. Ngunit ngayon kakaiba ang katahimikan. Baka nasa labas sila. Aakyat na sana siya ng hagdan para magpahinga nang marinig niya ng mahina ang boses mula sa itaas. Boses yun ni Jody. Please po, tama na. Napahinto si Cesar at nanlaki ang mga mata. May kung anong kaba na biglang gumapang sa dibdib niya. Mabilis siyang umakyat sa hagdan. Habang papalapit siya sa kwarto ni Jody, mas lalo niyang naririnig ang boses ng kapatid. Please po, ayoko po. Biglang uminit ang ulo ni Cesar. Agad niyang tinulak ang pintuan ng kwarto ni Jody. Anong? Natigil siya sa gitna ng pagsigaw. Ang sumalubong sa kanya ay isang eksenang hindi niya kailanman inakala. Nakita niya ang kanyang stepfather na si Ramon sa loob ng kwarto ni Jody. Malapit na malapit sa kapatid niya na nakasiksik sa gilid ng kama habang umiiyak. Para bang nanigas ang buong katawan ni Cesar sa nakita. Ilang segundo siyang hindi makagalaw, pagkatapos unti-unting sumiklab ang galit sa loob niya. Anong ginagawa mo dito? Nagulat si Ramon at mabilis na lumayo kay Jody. Cesar. Hindi na nito natapos ang sasabihin. Mabilis na lumapit si Cesar at hinila ang kwelyo ng lalaki. Ang ina mo? Isang malakas na suntok ang agad niyang pinakawalan. Bumagsak si Ramon sa sahig. Kuya! Umiiyak na sumisigaw si Jody mula sa kama. Ngunit hindi na naririnig ni Cesar ang kahit ano. Namumula ang kanyang mga mata sa galit, habang paulit-ulit niyang sinusuntok ang kanyang amain. Walang yaka? Baboy ka! At muli niyang sinuntok si Ramon. Napuno ng tunog ng suntok ang buong kwarto ni Jody. Pilit tinatakpan ni Ramon ang mukha niya habang pilit iniiwas ang sarili sa mga suntok ni Cesar. Tumigil ka! Ngunit mas lalo pang nagalit ang lalaki. Hinila niya ito pataas sa kwelyo at muling sinuntok. Dumugo na ang labi ni Ramon habang pilit niyang pinipigilan si Cesar. Halos mawala ng malay si Ramon sa lakas ng tama. Sa gilid ng kama umiiyak si Jody habang nanginginig. Ngunit parang hindi naririnig ni Cesar ang pagpipigil ng kapatid niya sa kanya. Punong-puno ng galit ang puso niya. Pinagkatiwalaan ka ng nanay namin. Pinatira ka namin sa bahay na to, tas gaganyanin mo ang kapatid ko? Umalingaw-ngaw sa buong bahay ang galit niyang sigaw. Sa baba ng bahay, narinig ni Teresa ang ingay. Ano nangyayari? Mabilis siyang umakyat sa hagdan. Pagdating niya sa kwarto ni Jody, nanlalaki ang mga mata niya sa nakita. Si Cesar ay galit na galit
habang pinagbububugbog si Ramon sa sahig. Cesar! Anong ginagawa mo? Ma, tinangka nitong gahasain si Jody. Ano? Napatingin siya kay Jody na umiiyak sa kama. Nanginginig ang bata habang nakayakap sa sarili. Ma, hikbi ni Jody. Biglang nanghina ang tuhod ni Teresa. Hindi. Samantala muling hinila ni Cesar si Ramon. Sumagot ka! Sinuntok niya ulit ito. Cesar, tama na! Ngunit hindi siya agad tumigil. Minura niya ito ng paulit-ulit habang dinuduro ang dugo ang mukha nito. Kundi lang dahil sa nanay ko, pinatay na kita. Hinihingal siya sa sobrang galit. Nanginginig ang buong katawan niya. Lumapit siya kay Jody at agad itong niyakap. Ayos ka lang. Umiiyak ang kapatid niya habang yakap siya ng mahigpit. Kuya. Napapikit si Cesar habang pilit kinokontrol ang galit niya. Sa likod nila nakaupo sa sahig si Teresa habang nanginginig. Hindi siya makapaniwala sa nangyari. At nakita. Ang lalaking pinapasok niya sa buhay nila. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya. Ang lalaking akala niya magiging ama ng mga anak niya. Ito pala ang sisira sa pamilya nila. Samantala, si Cesar, na natiling yakap ang kapatid, habang galit na galit pa rin nakatingin sa stepdad. Sa sandaling yon, tuluyang nabasag ang perpektong imahe ng pamilya Domingo. Ang bahay na dati puno ng tawanan, na puno ng sigawan, galit at sakitan. Muling binalingan ni Cesar ang duguan na si Ramon. Akma niya pa sana itong sasapakin, pero pinigilan siya ni Jody. Wala kang karapatang ganunin ang kapatid ko. Kala mo ba hindi kita gagantihan? Isa na namang suntok ang dumapos sa mukha nito. Tumalsik ang dugo sa sahig. Sa gilid ng kama, tuloy-tuloy ang pag-iyak ni Jody. Kuya, tama na please. Pinagkatiwalaan ka namin. Pero ginawa mo to? Kapal na mukha mo. Napaupo si Teresa sa sahig at patuloy na umiyak. Diyos ko, ano ba to? Halos di na makagalaw si Ramon dahil sa sunod-sunod na suntok. Cesar, makinig ka. Manahimik ka. Wala kang karapatang mabuhay. Muli sana niyang susuntukin ang kanyang stepdad nang biglang may malakas na boses mula sa pintuan. Cesar! Napahinto siya. Lahat napatingin sa pintuan. Nakatayo roon si Violet, hingal na hingal at halatang nagmamadaling umakyat. May takot sa mga mata niya habang tinitignan ang eksena sa loob ng kwarto. Cesar! Nanlaki ang mga mata ni Cesar na makita siya. Violet. Dahan-dahang lumapit si Violet habang nakatingin sa kanya. Nakikita niya kung gaano kagulo ang sitwasyon. Duguan si Ramon sa sahig. Umiiyak si Jody sa kama. Si Teresa halos mawala ng lakas sa pag-iyak. Ngunit ang higit niyang tinitigan ay si Cesar. Ang lalaking mahal niya na ngayon ay parang ibang tao. Namumula ang mga mata, nanginginig ang kamay. Halatang wala na sa tamang pag-iisip dahil sa galit. Cesar! Lumayo ka. Di pa ako tapos sa gagong to. Cesar, tama na. Violet, alam mo ba ang ginawa niya? Narinig ko. Tinangka niyang gahasain ang kapatid ko. Alam ko. Pero hindi ito ang solusyon. Gusto kong patayin siya. Cesar! Dapat lang sa kanya yon. Wala siyang karapatang mabuhay matapos yung gawin yan kay Jody. Natahimik si Violet sandali. Pagkatapos, mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Cesar. Makinig ka sa akin. Kung papatayin mo siya, ikaw ang mawawala sa pamilya mo. Makukulong ka, Cesar. Isipin mo yung nanay mo at mga kapatid mo. Isipin mo si Jody. Mas kailangan ka nila ngayon kaysa sa galit mo. Tahimik ang buong kwarto. Tanging mabigat na paghinga ni Cesar ang maririnig. Unti-unting bumigat ang dibdib niya habang tinitignan ng mga mahal niya sa buhay. Si Jody, takot na takot. Ang ina niya umiiyak. Si Violet, nakatingin sa kanya na may pag-aalala. Cesar. Unti-unting lumuwag ang hawak niya sa kwelyo ng kanyang amain. Huminga siya ng malalim, hanggang sa tuluyan niyang binitiwan ng lalaki. Bumagsak si Ramon sa sahig habang hingal na hingal. Napaatras si Cesar ng ilang hakbang, habang nanginginig ang buong katawan niya. Napamura siya. Lumapit si Violet at mahigpit siyang niyakap. Hindi ko siya mapapatawad. Hinaplos ni Violet ang likod niya. Tahimik lang si Cesar
habang pilit pinigilan ng galit at sakit na nararamdaman niya. Huminga ng malalim si Ramon. Patawarin mo ako. Hindi na mauulit. Aalis na lang ako sa bahay. Kala mo ganun lang yun? Cesar, papatawarin ka lang? Gusto mo ganun lang? Matapos mong gawin yun sa kapatid ko? Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Di mo alam? Hayop ka! Cesar, tama na! Napapikit si Teresa habang umiiyak. Ngunit hindi siya pinansin ng kanyang anak. Dumukot si Cesar ng cellphone mula sa bulsa. Napatingin si Ramon sa ginagawa niya. Anong gagawin mo? Pakukulong kita. Wag! Cesar, please, wag mong gawin yan. Gumapang ito palapit sa kanya. Hinawakan pa nito ang paa ni Cesar. May ibang mga anak din ako. Wala akong pakialam. Please, nagmamakaawa ako. Cesar, parang awa mo na. Tahimik lang si Cesar habang pinagmamasdan ng lalaki. Wala nang awa sa mga mata niya. Naawa ka ba kay Jody? Naawa ka ba nung umiiyak siya? Nanlumo si Ramon. Hindi ko sinasadya. Tumigil ka. Tatawag ako ng pulis. Nanlaki ang mga mata ni Ramon sa narinig. Cesar, wag. Please, bibigyan kita ng pera. Napatingin si Cesar sa lalaki. Ano sabi mo? Magbabayad ako kahit magkano. Ngumisi si Cesar. Isang ngisi na puno ng galit. Kala mo ba? Mabibili mo ang kapatawaran ko? Namin? Hindi pero. Biglang sinuntok ni Cesar ang kamay nito palayo. Wala kang karapatang magalok ng kahit ano. Muli niyang pinindot ang cellphone. Bumalik ang tingin niya kay Ramon. Magbabayad ka sa ginawa mo. Ngunit huli na. Itinaas na ni Cesar ang cellphone sa kanyang tenga. Walang bakas ng awa sa kanyang mga mata. Sa sandaling yon, tuluyan na siyang nagpasya. Maya-maya, bumaba na sila ng sala upang hintayin ng mga pulis. Hindi rin nila hinayaan na makatakas si Ramon. Halos walang gumagalaw sa sala habang hinihintay nila ang pagdating ng mga otoridad. Tanging mahihinang hikbi ni Jody at ang paminsan-minsang pag-iyak ni Teresa ang maririnig sa tahimik na espasyo. Nakatayo si Cesar malapit sa pintuan. Nakapamulsa ang isang kamay habang ang isa'y nakakuyom. Nakatitig lamang siya sa sahig. Ngunit halatang alerto ang buong katawan niya. Ang galit sa dibdib niya, hindi pa rin humuhupa. Kahit pa ilang minuto na ang lumipas. Sa gitna ng sala nakaupo sa sahig si Ramon. Duguan ang muka at halatang nanghihina. Paminsan-minsan napapatingin siya kay Teresa na nakatayo sa gilid ng sofa habang umiiyak. Teresa. Paos nitong tawag. Teresa, please. Napapikit si Teresa habang patuloy lang ang pag-iyak. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking pinaniwalaan niyang magiging katuwang niya sa buhay, ito pa ang sumira sa kapayapaan ng pamilya niya. Teresa, patawarin mo ko. Napahawak si Teresa sa dibdib niya habang tumutulo ang luha. Huwag ka nang magsalita. Please, huwag ka nang magsalita. Nanginginig ang boses niyang sagot. Ngunit hindi yon pakikiusap. Samantala hindi kumibo si Cesar. Tanging matalim na tingin lang ang binabato niya kay Ramon. Anong klaseng tao ka? Napayuko muli si Ramon. Biglang umalingaw-ngaw sa labas ng bahay ang tunog ng sasakyan. Maya-maya pa narinig nila ang pagbukas at pagsara ng pinto ng mga sasakyan doon at ang mga yabag ng paa papalapit sa bahay nila. Dumating na sila. Bulong ni Violet habang hinahaplos pa rin ang likod ni Jody. Nanginginig si Jody habang nakayakap sa kanyang sarili. Makalipas ang ilang segundo may kumatok sa pintuan. Agad binuksan ni Cesar ang pinto. Pagharap niya 2 pulis ang nakatayo sa labas. Sir, kayo po ba ang tumawag? Yes, sir. Pumasok ko kayo. Pagpasok ng 2 pulis sa loob ng bahay, agad nilang napansin ang gulo sa sala. Ano nangyari dito? Siya. Anong ginawa niya? Hinaras niya ang kapatid ko.
Napatingin ang mga pulis kay Jody, na ngayon ay nakaupo sa gilid ng hagdan at umiiyak. Lumapit ang isa sa kanila. May sayos ka lang ba? Hindi makasagot si Jody, ngunit tumango siya habang umiiyak. Samantala, mabilis na lumapit ang isa pang pulis kay Ramon. Sir, kailangan niyo pong sumama sa presinto. Hindi. Hindi pwede, hindi pwede. Nanginginig na saad ni Ramon. Hindi totoo ang mga sinasabi nila. Napailing si Cesar. Nagngangalit siya. Sinungaling. Sir, may reklamo laban sa inyo. Kailangan niyo pong sumama sa amin. Please wag, hindi ko sinasadya. Saad muli ni Ramon. Ramon. Sige na. Puno ng sakit na saad ni Teresa. Napalingon nito sa asawa. Teresa, please. Sabihin mo sa kanila na wag nila akong kunin. Wag nila akong dalhin. Teresa, mahal kita. Teresa, please tulungan mo ko. Teresa! Sir, tumayo na po kayo. Hindi! Sir, sumama na kayo sa amin. Cesar! Cesar, please patawarin mo ako. Walang emosyon ang tingin ni Cesar. Hindi. Please wag mo ako ipakulong. Dapat lang sa'yo yan. Teresa! Teresa! Sir, lalabas na ho tayo. Dahan-dahan siyang hinila palabas ng bahay. Habang papalapit sila sa pintuan, muli siyang lumingon sa loob. Ang huling nakita niya, umiiyak na si Teresa at si Cesar na nakatayo, may matigas na ekspresyon sa muka habang nakatingin sa kanya. Wala itong awa, walang simpatya. Paglabas nila ng bahay, agad siyang isinakay sa police car. Tahimik na pinanood ni Cesar mula sa loob ng bahay habang paandar na ang sasakyan ng mga pulis. Unti-unting lumayo ang sasakyan hanggang sa tuluyan nitong mawala sa kalsada. Biglang may narinig na malakas na hikbi si Cesar. Napalingon siya kay Jody. Halos hindi na makontrol ng kapatid niya ang pag-iyak. Nanginginig ang buong katawan nito habang nakaupo sa gilid ng hagdan. Para itong batang tuluyang nawalan ng lakas matapos ang matinding takot. Mabilis na lumapit si Violet at agad itong niyakap. Shh, okay na. Wala na siya. Mahinahong sabi ni Violet habang hinahaplos ang buhok ni Jody. Ngunit mas lalo pang napahagulhol ang dalagita. Natakot ho ako. Sobrang natakot po ako. Wala na siya dito. Hindi kanya na masasaktan pa. Unti-unting lumapit si Cesar sa kanila. Huminto siya sa harap ng mga ito. Jody. Pagkarinig ng pangalan niya, agad na patingin sa kanya si Jody. Namumugto na ang mga mata nito. Namumutla ang muka, halatang punong-puno ng takot. Kuya! Sorry. Kuya, natakot ako. Alam ko. Hindi ka na niya masasaktan. Hindi ko nahahayaang mangyari yun ulit. Tahimik lang si Violet habang pinapanood ang magkapatid. May luha rin sa mga mata niya habang hinahaplos ang balikat ni Jody. Sa kabilang side ng sala, nakaupo si Teresa sa sofa. Umiiyak habang pinagmamasdan ng mga anak niya. Hindi niya alam kung paano haharapin ang lahat ng ito. Kuya, kala ko walang maniniwala sa akin eh. Bakit mo nasabi yan? Kuya, Ano yun? hindi ito ang unang beses. What? Matagal niya na akong ginanon. Pero, kapag lumalapit siya sa akin, ayoko talaga, pinipigilan ko. Natatakot ako. Sinabi kong isusumbong ko siya pero sabi niya walang maniniwala sa akin. Mas lalong napakuyumang kamao ni Cesar. Hayop siya. Kuya, natatakot ako eh. Natakot ako noon. Tapos minsan pinipilit niya akong pumunta sa silid nila, sa kwarto nila. Napasapo na lang ng noo si Teresa. Diyos ko. Pero lagi naman akong tumatanggi. Kanina sinubukan niya ulit. Kala ko talaga wala nang darating eh. Kala ko wala nang tutulong sa akin. Kuya, kung di ka dumating. Hindi na natapos ni Jody ang kanyang sasabihin. Napayakap siya ulit kay Cesar habang umiiyak. Sa sandaling yon, para bang tuluyang nawala ang galit sa loob
ni Jody at napalitan ng kahit anong kaginhawaan. Lumala naman ang galit sa puso ni Cesar. Bigla siyang tumayo. Napamura siya. Napaatras si Violet dahil sa biglaan niyang pagsigaw. Naglakad siya pabalik-balik sa sala habang nakakuyom ang kamao. Kung alam ko lang na matagal niya nang ginagawa yon, sana pinatay ko na siya kanina. Cesar! Mahina ngunit nag-aalalang tawag ni Violet. Ngunit hindi siya agad tumigil. Hayop siya! Hayop siya! Galit na galit siya habang palakad-lakad sa sala. Nanginginig ang kanyang puso sa galit. Lumapit si Violet at hinawakan ang braso niya. Cesar. Huminga siya ng malalim at unti-unti siyang tumingin kay Jody. Dahan-dahan siyang lumapit dito at lumuhod sa harap ng kapatid. Jody, hindi kita pababayaan. Umiiyak pa rin si Jody habang nakayakap sa kanyang kuya. Hindi na siya makakalapit sa'yo. Saad naman ni Teresa. Tama si Mama. Hindi siya makakalapit sa'yo. Sa loob ng puso niya, ang galit na nararamdaman niya para kay Ramon, mas lalo lamang lumalalim. At sa sandaling yon, alam niya na kahit makulong ang lalaking yon, hindi pa rin yun sapat para bayaran ang sakit na ginawa nito sa kapatid niya. Napatingin naman si Teresa kay Cesar. Cesar. Ano po yun? Anak, hindi naman na niya malalapitan pa si Jody. Baka naman pwedeng wag na natin ipakulong si Ramon. Ano? Ma? Hindi naman niya tuluyang nagalaw si Jody, hindi ba? Ano ba sinabi niyo? Pwede niyo ba ulitin yung sinabi niyo, ha? Cesar, mali ang ginawa niya pero... Isang malakas na tunog ng kalabog ang umalingaw-ngaw sa sala. Maya-maya dumapo ang kamay ni Cesar sa pisngi ng kanyang ina. Napahawak si Teresa sa kanyang pisngi. Nanlaki ang mata ng lahat, maging si Violet nagulat. Ang mukha nito'y puno ng galit. Isang galit na hindi pa nila kailan nakita mula sa kanya. Humarang agad si Violet. Hindi makapagsalita si Cesar kaya siya nang sumagot. Paano mo nasasabi yan? Violet. Hindi tuluyang nagalaw? Alam mo ba ang sinasabi mo? Isa kang ina. Pero mas iniisip pa yung lalaking yun kaysa sa anak mo? Hindi ganon. Kundi ganon, ano yun? Hindi ka ba nahihiya? Anak mo yung biktima. Unti-unting pumatak ang mga luha ni Teresa. Violet, hindi mo naiintindihan. Hindi mo rin naiintindihan, Cesar. Hindi ko kailangang intindihin. Hindi kailangang intindihin ni Cesar yung mga desisyon mo. Alam mo kung ano naiintindihan ko? Na may isang lalaking halos sirain ang buhay ng anak mo at pinagtatanggol mo pa yung gagong lalaking yon. Hindi ko siya pinagtatanggol. Napahawak si Teresa sa kanyang dibdib habang umiiyak. Kung hindi, bakit mo sinasabing wag siyang ipakulong, ha? Wala kang kwentang ina. Violet, tama na. Kung di mo kayang ipagtanggol yung anak mo, huwag mo na siyang tawaging anak. Tuluyang napaiyak si Teresa. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Alam ko! Alam ko! Pinapasok mo sa pamilya niya yung lalaking yon. Pinagkatiwalaan mo siya sa mga anak mo. Pero ngayon kahit alam mo sinaktan niya yung anak mo, minolest siya? Hinaras? Gusto mo pa rin siyang protektahan? Anong klaseng nanay ka? Nasapu ni Teresa ang kanyang muka gamit ang palad. Hindi na siya makasagot. Sa gilid ng sala, tahimik na nakaupo si Jody habang pinapanood ang lahat. Masakit sa kanya ang naririnig niya mula sa kanyang ina. Hindi niya inaasahang sasabihin niyo nito. Ma? Napatingin si Teresa sa kanya. Ang itsura ng kanyang anak, namumugto ang mga mata, nanginginig sa takot. Parang tumusok sa puso niya. Jody. Ngunit hindi siya makalapit. Pakiramdam niya wala na siyang karapatang yakapin ang anak niya. Samantala, nakatayo si Cesar sa gitna ng sala.
Ang mukha niya ay puno ng galit at sakit at hindi niya alam kung anong mas masakit. Ang ginawa ni Ramon sa kapatid niya o ang narinig niya mula sa sariling ina. Kinagabihan, tahimik ang buong bahay. Ngunit sa likod ng bahay sa maliit na garden na madalas nilang tambayan tuwing may handaan o kaya simpleng kwentuhan ng pamilya, may isang taong hindi makatulog. Nakaupo si Cesar sa kahoy na bangko, malapit sa isang puno ng santan. Nakayuko ang ulo niya habang ang kamay nakakuyom sa pagitan ng mga tuhod. Paulit-ulit siyang nagmumura. Ilang minuto siyang nanatiling tahimik sa garden hanggang sa may marinig siyang marahang yabag sa damuhan. Hindi na siya nagulat nang makita kung sino ang lumapit. Si Violet, may hawak na manipis na jacket at lumapit pa sa kanya ito. Di ka pa natutulog? Hindi agad sumagot si Cesar. Napabuntong hininga lamang siya. Malamig, kailangan mo to. Salamat. Violet, pakiramdam ko wala akong kwentang kuya. Bakit mo nasabi yan? Dahil hindi ko agad nalaman. Ang tagal na pala niyang ginagawa yon kay Jody. At wala akong kaalam-alam. Kuya niya ako eh. Responsibilidad kong protektahan siya. Pero hindi ko ginawa. Ang tanga ko. Cesar, wag mo sabihin yan. Bakit di ko napansin? Nakikita ko siya araw-araw. Kuya niya ako. Pero hindi ko alam na gano'n na pala yung pinagdadaanan niya. Violet, natatakot akong isipin kung ano pa ang nangyari bago ko nalaman yun. Baka may mga araw na umiiyak siya sa kwarto habang nasa labas lang ako. Wala akong nagawa. Kung di ko pa nahuli, hindi ko pa malalaman. Napahinto siya sa pagsasalita at tumingin sa lupa. Cesar, makinig ka sa akin. Hindi mo naman kontrolado yung ginawa ni Ramon. Hindi mo rin kontrolado ang takot ni Jody. Natakot siyang magsabi, hindi dahil wala kang kwenta. Kundi dahil natakot talaga siya. Alam mo kung bakit niya sinabi ang lahat ngayon? Dahil nandyan ka. Dahil alam niyang poprotektahan mo siya. Kung wala kang kwentang kuya, hindi siya lalapit sa'yo. Hindi siya iiyak sa harap mo. Hindi siya hihingi ng tulong sa'yo. Cesar, tignan mo ang ginawa mo ngayon. Di ba pinaglaban mo siya? At di lahat ng kapatid kayang gawin yun. Hanggat buhay ako, wala mananakit sa kapatid ko. Lumipas ang ilang buwan matapos ang gabing yon. Tuluyang nagbago ang buhay ng pamilya Domingo. Maraming bagay ang nangyari. Mga investigasyon, pagdinig sa korte, at paulit-ulit na pagbalik sa mga alaala na pilit nilang gustong kalimutan. Hindi naging madali ang proseso. Tuwing may hearing, kinakailangang humarap si Jody sa mga tanong ng mga abogado at ng hukom. Kahit mahirap, pinili niya magsalita ng totoo. Sa bawat salitang inilalabas niya, parang muli niyang binabalikan ng mga sakit na naranasan niya. Ngunit hindi na siya nag-iisa. Sa bawat pagpasok niya sa korte, nandun si Kuya Cesar niya. Si Violet, hindi rin nawawala. Palaging nakahawak sa kamay ni Jody para bigyan ito ng lakas. Kahit si Teresa na minsan nag-alinlangan, naroon din. At ngayon sa wakas, dumating na ang araw ng desisyon. Sa loob ng courtroom, tahimik ang lahat habang nakaupo ang mga tao sa kani-kanilang pwesto. Sa harap ng hukom, seryosong nakatingin sa mga dokumento sa kanyang mesa. Sa isang bahagi ng silid, nakaupo si Ramon suot ang damit ng mga bilanggo. Mas payat na siya ngayon. Halatang ilang buwan nang hindi maayos ang tulog. Ang dating kumpiyansa niyang itsura, napalitan ng takot at ng pagod. Sa kabilang bahagi, nakaupo ang pamilya Domingo. Si Jody ay tahimik na nakayuko habang hawak ang kamay ni Violet. Katabi nila si Cesar, na nakikinig lang sa unahan, nakatitig siya roon, parang handang tanggapin ang anumang mangyayari. Si Teresa, sa kabilang upuan, tahimik at seryoso ang muka. Lahat ay tumayo? Sabi ng court officer. Tumayo ang lahat sa loob ng courtroom. Pagkatapos na ilang sandali, nagsalita ang judge. Matapos sa masusing pagdinig at pagsusuri ng ebidensya at testimonya, napagpasya ng korte
na ang nasasakdal na si Ramon de la Cruz ay guilty sa kasong sexual harassment at attempted assault at dahil dito, siya ay hahatulan ng pagkakakulong ayon sa itinakdang batas. Nanlaki ang mga mata ni Ramon. Napasigaw siya. Hindi pwede! Ngunit agad siyang hinawakan ng 2 pulis na nakabantay sa kanya. Sa kabilang bahagi ng courtroom, tahimik lang si Cesar habang nakikinig ng hatol. Si Jody napaiyak na naman at niyakap siya ni Violet. Okay na, tapos na. Hindi ako pwedeng makulong! Nagpupumiglas pa si Ramon. Ngunit hindi siya pinakinggan ng hukom. Dalhin na ang nasasakdal. Teresa! Sigaw ni Ramon habang nakatingin sa direksyon ng pamilya Domingo. Teresa! Teresa, please, alam ko may pagmamahal ka pa sa akin. Huminto si Teresa sa harap ng lalaki. Ilang segundo siyang tumingin sa mukha ng lalaking minsan niyang minahal. Ang lalaking pinaniwalaan niyang magiging katuwang niya sa buhay at isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Ramon. Walang iya ka. Paano mo yun nagawa sa anak ko? Hayop ka! Pinagkatiwalaan kita pero anong ginawa mo? Teresa, patawarin mo ko. Hindi kita mapapatawad. Sa likod ni Teresa, tahimik na pinapanood ni Cesar ang lahat. Hindi siya nagsalita. Si Jody nakayakap lang kay Violet. Ilang linggo matapos ang hatol sa korte, unti-unti nang bumabalik sa katahimikan ng bahay ng pamilya Domingo. Isang hapon, tahimik ang paligid. Nakaupo si Cesar sa mahabang sofa habang nakasandal ang siko sa tuhod. Katabi niya si Violet na tahimik lang na nakamasid sa kanya. Sa kabilang sofa naman si Jody. Bahagyang kinakabahan kung ba't sila pinatawag ng ina. Sa gitna ng sala, nakatayo si Teresa. Halata sa mukha nito ang kaba. Parang ilang beses na niyang pinag-isipan kung anong sasabihin. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Mga anak, may gusto akong sabihin sa inyo. Alam kong marami akong pagkakamali. Ilang buwan na ang lumipas pero hindi pa rin nawawala sa isip ko ang mga sinabi ko noon. Lalo na sa iyo, Jody. Anak, patawarin mo ko. Dapat pinakinggan kita at dapat naniwala ako sa iyo. Bilang isang ina, dapat ako ang unang nagprotekta sa iyo pero nabigo ako. Anak, patawarin mo ko. I am sorry, anak. Tumayo si Jody ng dahan-dahan. May luha sa kanyang mga mata. Lumapit siya sa ina at sa hindi inaasahan ni Teresa, mahigpit siyang niyakap ni Jody. I am sorry, anak. Okay lang, ma. Napapikit si Teresa habang mas lalong hinihigpitan ng yakap sa anak. Pagkatapos sumarap si Teresa kay Cesar, tahimik lang itong nakatingin sa kanya. Alam kong galit ka sa akin. Hindi kita masisisi dahil kahit ako galit din sa sarili ko. Bilang ina ninyo, dapat ako ang nagprotekta sa inyong lahat. Bahagyang napakuyom ang kamao ni Cesar. Ma, hindi ko masasabi na hindi ako nasaktan sa mga sinabi mo noon pero ang mas importante nandito ka ngayon para kay Jody. Salamat, anak. Hindi na siya nakapagsalita pa nang muling nagsalita si Cesar. Pero may gusto rin ako sabihin. Simula ngayon, kung may nararamdaman kayo, kahit anong problema sabihin niyo sa akin. Ako ang kuya niyo at responsibilidad kong alagaan kayo. Hindi na dapat kayo matakot magsabi. Hindi na mangyayari ulit na may itatago kayo dahil lang sa takot. Lumapit siya kay Jody at hinawakan ng balikat nito. Mangako ka. Okay, kuya. Dahan-dahan siyang niyakap ni Cesar. I'm proud of you. Sa wakas, sa loob ng bahay na minsang napuno ng galit, takot at sakit, unti-unti na ring bumabalik ang pag-asa. At sa pagkakataong yun, ang pamilya Domingo ay nagsisimula ng buuin muli ang kanilang relasyon. Mas matatag, mas tapat at mas handang makinig sa isa't isa. Lumipas ang ilang buwan nang magsimula silang ayusin ang kanilang pamilya. Malaki ang pinagbago ng pamilya Domingo. At isa sa pinakamalaking pagbabago, naganap kay Teresa. Isang umaga, maaga siyang nagising upang maghanda ng almusal. Tahimik siyang nagluluto sa kusina habang ang sinag ng araw ay pumapasok mula sa bintana. Ilang sandali pa narinig niya ang mahihinang yabag mula sa hagdan.
Paglingon niya nakita niya si Jody na kagigising lamang. Good morning, ma. Good morning, anak. Maupo ka na dyan at maghahain na ako. Umupo si Jody sa mesa habang pinapanood ang ina na abala sa paghahanda ng pagkain. Ilang sandali pa inilapag ni Teresa ang plato ng pagkain sa harap ni Jody. Eto, kumain ka muna bago ka pumasok. Salamat, ma. Habang kumakain siya, naupo si Teresa sa tapat niya. Hindi siya nagsasalita pero napansin niyang panonood sa kanya ng ina. Ma? May gusto ka bang sabihin? Wala naman. Gusto ko lang malaman kung kumusta ka. Okay naman ho ako. Kumusta sa school? Okay lang din po. Bahagyang tumango si Teresa. Wala ka bang problema? Wala naman po. Ngunit pagkatapos na ilang segundo, nagatubili siya at napansin niyo ni Teresa. Ano yun, anak? May group project kasi kami. Medyo nahihirapan ako sa part ko. Anong subject? Science po. Anong project? Research po tungkol sa environment. Gusto mo bang tulungan kita maghanap ng references mamaya? Talaga po, ma? Salamat, ma. Habang nag-uusap sila, bumaba si Cesar mula sa kwarto niya. Good morning. Good morning, kuya. Good morning, anak. Umupo si Cesar sa tabi ni Jody. Agad siyang hinainan ni Teresa ng pagkain. Mas maalaga na si Teresa ngayon. Mas mapagbigay ng oras at mas nakikinig sa hinaing ng mga anak. Habang kumakain sila, nagkwento si Jody tungkol sa project niya. Pagkatapos kumain, tumayo na rin si Jody. Ma, kuya, papasok na po ako. Tahimik na naiwan sa kusina sina Teresa at Cesar. Habang naguhugas ng plato si Teresa, nagsalita si Cesar. Ma, salamat. Sa pagbawi mo, napapansin ko kasi, mas pinakikinggan mo na kami ngayon. Bahagyang napangiti si Teresa habang nagpapatuloy sa paghuhugas. Dapat lang naman, natuto na ako. Hindi ko na ulit hahayaang mangyari yon. Simula ngayon makikinig na ako sa inyo. Sa labas ng bahay dumating na si Violet upang sunduin si Cesar. Nang makita niya ang dalawa sa kusina, kumaway siya mula sa gate. Lumabas si Cesar upang salubungin siya. Ready ka na? Oo. Napatingin si Violet sa loob ng bahay kung saan nakikita niyang naglilinis si Teresa habang nakangiti. Masaya akong makita yan. Sino? Si Aling Teresa. Malaki talaga yung pinagbago niya, no? Minsan kailangan lang talaga matuto ng mga tao sa mga pagkakamali nila. At sa bawat araw na lumilipas, patuloy ang pagbawi ni Teresa sa mga anak. Hapon na makapunta si Cesar at Violet sa isang dagat. Naglalakad sila sa mabuhanging dalampasigan. Magkahawak ang kanilang kamay. Paminsan-minsan napapangiti si Violet habang pinagmamasa ng mga tanawin. Ang ganda dito, no? Oo nga, pero mas maganda ka pa rin. Ikaw bolero ka tsaka cheesy ka. Hindi ah. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Wala na masyadong tao sa beach. Huminto si Violet upang tanggalin ang kanyang tsinelas. Ginaya siya ni Cesar. Makalipas ang ilang minuto na upo sila sa buhangin malapit sa dagat. Violet, may gusto sana ako sabihin. Parang seryoso ang tono mo ah. Medyo kinakabahan nga ako eh. Bakit ba? Huminga siya ng malalim. Pagkatapos ay dahan-dahang tumayo mula sa buhangin. Anong ginagawa mo? Hindi agad sumagot si Cesar. Maya-maya lumuhod siya sa harap ni Violet. Doon nagulat ang dalaga. Cesar! Violet, ang dami nangyari sa buhay ko nitong nakaraang buwan. Minsan pakiramdam ko hindi ko nakakayanin pero nandyan ka palagi. Pinakikinggan mo ko, pinapalakas mo ko, pinapaalala mo sa akin na hindi ako nag-iisa. Kaya gusto ko sabihin sa'yo, kung gaano ako nagpapasalamat na dumating ka sa buhay ko. Pagkatapos may kinuha si Cesar mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na kahon. Nanlaki ang mata ni Violet. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob nito may isang simpleng singsing. Violet, nasa tamang edad naman na tayo. Gusto sana kitang pakasalan kung mamarapatin mo. Hindi ako perpekto. Minsan nagkakamali ako pero pangako ko gagawin ko ang lahat para maging mabuting partner sa'yo. Doon huminga siya ng malalim. At gusto kong harapin ang buong buhay ko kasama ka.
Matagal na silang magkarelasyon dalawa. High school pa lamang sila, mag-boyfriend and girlfriend na sila. At nakita ni Violet ang lahat ng pagsisikap ni Cesar sa buhay. Kaya alam niya na ito ang lalaking gusto niyang makasama habang buhay. Oo naman. Yes, I will marry you. Napangiti ng malawak si Cesar. Dahan-dahan niyang sinuot ang singsing sa daliri ni Violet. Pagkatapos tumayo siya at niyakap ang babae. Masayang nagtipon ng pamilya Domingo sa pagkainan isang gabi. Ilang araw na rin ang lumipas matapos ang proposal ni Cesar kay Violet sa beach. Hanggang ngayon, masaya pa rin sila. Sa gitna ng mesa may iba't ibang pagkain. Pritong isda, sinigang, gulay at paboritong adobo ni Cesar. Si Teresa mismo ang nagluto. Ma, ang dami naman ito. Minsan lang naman tayo magkasama-sama ng ganito. Tsaka, di ba, dapat nagdiriwang tayo? Napatingin siya kay Violet. Agad namang namula ito. Aling Teresa naman. Mama na ang itawag mo sa akin. At hindi pa rin ako makapaniwalang engaged na kayo. Habang kumakain, nagkukwentuhan sila tungkol sa trabaho ni Cesar at sa school ni Jody. Mukhang magiging busy kayo sa wedding preparations. Di naman agad-agad ma. Gusto muna namin mag-ipon. Tama yan. Pero kahit kailan man yan, susuportahan ko kayo. Salamat po, Aling Teresa. Ay, mama pala. Habang masaya nag-uusap ang lahat, biglang may kumatok sa pintuan kaya napatingin sila sa isa't isa. May bisita po ba tayo? Wala naman ako inaasahan. Ako na ho ang titingin. Naglakad siya papunta sa pintuan at binuksan ito. Sa labas may nakatayong pulis na nakauniforme. Magandang gabi ho. Magandang gabi. Ano may tutulong ko? May kailangan lang po sana akong ipaalam sa pamilya niyo. Pasok ko. Ano po yun, sir? Tanong ni Teresa na tumayo na mula sa mesa. Tungkol po ito kay Ramon. Nakakalungkot pong ipaalam na kaninang hapon nagkaroon ng gulo sa loob ng kulungan. Nakipagbugbugan ho si Ramon sa isa pang preso. Lumakas ang tibok ng puso ni Teresa. Ano ang nangyari? Sa gitna ng gulo, may nakuhang patalim ang isa sa mga bilanggo. At nasaksak ho si Ramon. Hindi na ho siya umabot sa ospital eh. Patay na siya. Tahimik lang si Cesar. Samantala si Jody napaupo na lang sa isang tahimik na lugar. Nais din po sana namin ipaalam na nakausap din po namin ang pamilya ni Ramon. Pamilya niya? Gusto po nilang humingi ng tawad. Tahimik ang lahat na makaalis sa mga pulis. Napaupo si Teresa habang umiiyak. Lumapit si Jody at niyakap ang ina. Ma, kahit ganun ang ginawa niya, hindi ko inisip na ganito matatapos ang lahat. Tahimik lang si Cesar. Kinabukasan, nagpunta sila sa maliit na bahay ng pamilya nito. Nang makita niya si Teresa, agad siyang lumapit, isang matandang babae na halatang pagod na sa pag-iyak ang naroon. I'm sorry ho. Ano po ang ginagawa niyo? Gulat niyang tanong nang lumuhod ito. Huwag ho kayong lumuhod, hindi niyo ho kasalanan. Patawarin niyo kami. Hindi namin pinalaki ang anak ko para gawin yon. Okay na ho. Ang mahalaga ngayon matuto tayo magpatawad. Sa sandaling yon, kahit hindi na magbabago ang nakaraan, may mga pusong unti-unting pinipiling bitiwan ang galit sa kanilang puso upang mahanap ang kapayapaan. 3 taon nang lumipas. Mula nang tuluyang magbago ang buhay nilang lahat. Maraming nagbago sa mga panahong iyon. Sa isang maliwanag na umaga, abala ang lahat sa loob ng bahay. May mga lobo sa sala, may mga pagkain sa mesa, may mga bulaklak na nakalagay sa gitna ng hapag. Halatang may pinagdiriwang ang pamilya. Ma, nasan yung camera? Sigaw ni Carla. Lumabas si Teresa mula sa kusina na may hawak na cellphone. Eto na! Mabilisan mo, mawawala na yung ayos ng buhok ko eh. Napailing si Teresa habang pinagmamasdan ng bunso. Ang arte mo talaga? Smile! Ngumiti si Carla nang hawak ang kanyang diploma pang elementarya. Isa pa. Tumawa si Carla at habang nangyayari yon, may pumasok sa pintuan. Uy, tapos na ba pictorial?
Napalingon sila kay Jody. Suot din ito ang toga. Congrats ulit ate. Congrats din sa'yo. Lumapit si Teresa at niyakap ang dalawa niyang anak na babae. Ang bilis ng panahon, parang kailan lang mga bata pa kayo. Ma, huwag kang madrama. Ngunit kumiti si Teresa habang pinupunasan ng mata at may bigla na namang pumasok. Si Cesar. Ano meron dito? Ba't parang may party? Kasama niya na ang asawang si Violet. Mas lalo pang gumanda si Violet, habang si Cesar mas nagbukang matured na ngayon. Kuya! Oy, congrats! Proud ako sa'yo ah. Salamat kuya! Congratulations girls ha! Lumapit si Violet at niyakap din ang dalawa. Proud ka ba sa amin? Proud na proud. Sagot ng kanilang ina. Ako din, proud sa inyo. Tahimik na nakinig ang lahat. Proud ako nakita ko kayong nagtatapos, masaya, at ngayon buo pa rin ang pamilya natin. Napangiti si Violet. Lumapit siya at hinawakan ang kamay ni Cesar. Ang mahalaga, hindi kayo sumuko sa isa't isa. Family is family. Sumang-ayon si Jody. Wala na rin tayong tinatago sa isa't isa ngayon. True! Tumatawang sagot ni Carla. Sige na nga, maupo na tayo at kakain na. Kuya, sabi ni Carla bigla. Ano yun? Kailan kayo magkakaanak ni Ate Violet? Biglang tumawa si Jody. Carla, ano ba yung tanong na yan? Kumain ka na lang. Ikaw ang kulit mo ah. Saad naman ni Violet na namumula. At mas lalong naging masaya ang usapan sa mesa. Ngayong 3 taon na ang lumipas ang pamilya Domingo, hindi na lamang isang pamilyang naghilo mula sa sugat ng nakaraan. Isa na silang masayang pamilya na mas matibay, mas bukas sa isa't isa, at mas marunong pahalagahan ng bawat sandaling magkakasama sila. Kinabukasan, nagtungo ang pamilya Domingo sa maliit na sementeryo sa bayan. Magkakasama silang naglalakad papasok. Nasa unahan si Cesar na may hawak na isang bouquet ng puting bulaklak. Sa kanyang tabi ay si Violet, habang magkasunod naman si Jody at Carla. At sa pinakalikuran ay si Teresa na may hawak ding maliit na basket ng mga bulaklak. Hindi madalas dumalaw ang pamilya dito, ngunit sa tuwing ginagawa nila ito'y parang may kakaibang kapayapaan silang nararamdaman. Huminto sila sa harap ng isang lapida. Nakaukit doon ang pangalan ng kanilang tunay na ama. Si Cesar ang unang lumapit. Ay pa, tagal na rin mula nang huli kami makadalaw. Lumapit sina Jody at Carla. Kamusta ka na dyan pa? Biro ni Carla habang napapangiti. Parang maririnig ka naman yan. Natatawang saad ni Jody. Aba malay mo. Pero pa, graduate na ako ng elementary. Si ate graduate na ng senior high school. Hindi ko alam kung nakikita mo kami pero sana proud ka. Pa, kung nandito ka lang siguro, baka ikaw ang unang nagyayabang sa mga kapitbahay natin. Natawa naman ang lahat. Pa, salamat sa pagpapalaki ng mga mabuting anak ha. Saad ni Violet at hinawakan ang kamay ni Cesar. Napatingin si Cesar sa kanya at napangiti. Hinawakan din niya ang kamay ng asawa. Pagkatapos lumapit si Teresa. Ang tagal na rin. Marami na nangyari sa pamilya natin. Hindi naging madali ang lahat. May mga pagkakamali ako nagawa bilang ina. May mga pagkakataong hindi ko naprotektahan ng mga anak natin pero gusto ko magpasalamat sa'yo. Dahil kahit wala ka na, pakiramdam ko ginagabayan mo pa rin kami. Ginabayan mo si Cesar para maging matapang na kuya. Ginabayan mo si Jody para maging matatag. At ginabayan mo si Carla para manatiling masiyahin kahit may mga pagsubok. Salamat sa pamilyang iniwan mo sa akin. Tahimik ang lahat. Habang pinakikinggan ng mga salita. Pagkatapos lumapit si Cesar sa ina at hinawakan ang balikat nito. Pa, okay na kami. Masaya na kami. Hindi man naging perpekto ang buhay natin. Pero natuto kami maging matibay. At nakahanap din ako ng taong mamahalin ko habang buhay. Doon ngumiti si Violet. Pa, salamat dahil kahit hindi kita nakasama habang lumalaki ako, alam kong mahal mo pa rin kami. At promise aalagaan namin si Mama. Unti-unting naging magaan ang pakiramdam ng lahat.
Nagtagal pa sila roon habang nagkukwento ng kung ano-ano sa mga pangyayari sa buhay nila, mga planos na hinaharap, mga alaala nung bata pa sila. At sa huli, napatunayan ng pamilya Domingo na kahit gaano kabigat ang pagsubok na dumaan sa kanilang buhay, may pag-asa pa ring naghihintay kung hindi sila susuko sa isa't isa. Minsan, may mga pagkakamali ang mga magulang. May mga takot ang mga anak at may mga taong sisira sa tiwala ng pamilya. Pinapakita rin ng kwento na mahalaga ang komunikasyon sa loob ng pamilya. Kapag may problema, hindi ito dapat tinatago. Forgiveness, love, and understanding ang susi upang muling mabuo ang tiwala. Dahil sa huli, ang pamilya pa rin ang tahanan na handang tumanggap sa kahit anong problema na meron tayo. Tatanggap sa atin kahit gaano kahirap ang ating pinagdaanan. Sila ang ating mapagkakatiwalaan at magiging karamay sa buhay. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwento ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. Hanggang sa muli. Paalam!